Good morning mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa Wingham at nag-attend tayo ng mass dito sa kanilang simbahan, Tarikota Club 2024. Stick, aso, tapos ano yata to, militar, sundalo, ganyan. So first time natin nag-attend ng mass dito sa simbahan ng Wingham. So bali ayun yung simbahan, Catholic Church. Tapos ito naman Wingham Museum. At nandito tayo sa kanilang Central Park. Yan, Central Park Wingham. At tingnan nyo tong napakalaking lag na to. Haba. Grabe. Laki. Ang haba niya is 16 meters. Girth 3.8 meters, and then yung weight niya is 19 tons. Grabe laki. Tapos ito nga yung kanilang Central Park. Malawak din. At doon sa kabilang side merong playground. Tapos tingnan nyo to, meron silang arko ng ano ba to, maliit na aeroplano. Tingnan natin. Tapos sa kabilang side, and yung mga establishment nila, merong hotel, Wingham Service Club, ano yata yun, tindahan ng alak. Tapos meron The Old Bank, Maitland's Buildings, meron siyang bakery sa baba. Tapos Wingham Accounting Service, Wingham Arcade. Ito pala yung pinaka-arcade nila. You know, mga kabayan, may arko ng ano, maliit na aeroplano. At tadlawak nga ng park na to mga kabayan. So first time nga natin mag-attend ng mass dito at tatry natin explore tong lugar, Wingham. Kapitbahay lang ng Tari to. Dito sa side na to meron diyang parang bush. Tapos meron dong ano ba tawag dun, para siyang tourist spot. So puntahan natin mga kabayan, explore natin yung lugar dito. Although napuntahan ko na yun nung nakaraan, dalawang beses ko na yata napuntahan, pero hindi ako nakapag video. So ngayon susubukan natin mag video mga kabayan. Papakita ko sa inyo yung lugar. Yun lang, medyo kumukulimlim. Hopefully lang hindi umulan. So mga kabayan, meron dong Wingham Hotel. Tapos dito nga Australian Hotel naman ang pangalan nung kanilang hotel, Australian Hotel. Since 1890 pa siya mga kabayan, itong building na to. Bali karamihan sa mga establishment isarado kasi nga araw ng linggo ngayon mga kabayan. So pupunta tayo dun sa sinasabi kong parang tourist spot. Merong mga workers mga kabayan, ano kaya ginagawa nila? Bawal yata dumiretso doon sa ano, sa
tabing ilog. So saan tayo magpa-park? Saan tayo pwede mag-park? So mga kabayan, ito yung sinasabi ko sa inyong parang tourist spot nila dito sa Wingham. At ang pangalan nga ng lugar ay Wingham Brush Nature Reserve. So ayan, may mga warning sila. No domestic animals, no bikes, nature watch, walking track easy, and beware of giant stinging trees. No clapping din, walang bawal pumalakpak mga kabayan kasi magagambala yung mga animals dito. At ito nga yung mga makikita nating mga animals dito mga kabayan. Ito, mga uri ng paniki. Ang pangalan niya is gray-headed flying fox. Pero tatlong uri yata sila. Ito, black flying fox. Tapos ito naman, little red flying fox. Ito pala yung sinasabing mag-ingat na puno, stinging tree. Kasi parang yata, pag nadampi sa balat mo, mahapde. So mag-iingat tayo dyan mga kabayan. So ayan nga, welcome to Wingham Brush Nature Reserve. Tapos ito pa yung mga ibang klase ng hayop na possible natin makikita dito. Ito yung brush turkey. Madalas din nakikita yan sa mga ganitong lugar. Pero ito hindi ko sigurado kung makikita natin yung mga yan. Ito yata yung maliit na ibon na hindi mo halos mahalata na nasa paligid lang kasi sobrang liit tapos ang bilis lumipad. Galing na rin kasi ako dito mga 2 beses na yata. Pero hindi ako nakapag-video ng time na yon. So, yan. Papakita ko sa inyo yung itsura ng lugar mga kabayan. Tapos yan, may mga picture sila ng mga history. So, yan. Tingnan nyo. Napakalaki ng puno na yun. No? Tingnan nyo. May mga tao sa ibaba niya. Yan pa lang yung pinaka ibaba ng puno. Pero tingnan nyo. Napakataas na. So yan yung mga historical photo nila. So bali 2 track to mga kabayan. Pwede tayo dumiretso dito, pwede rin dito sa kabila. Pero dito muna tayo pupunta. Tapos mamaya babalik tayo, papunta naman tayo doon sa kabila. So tara, lakad tayo dito mga kabayan. So gaya nga ng sabi dun sa board kanina, bawal pumalakpak kasi magkukos ng ingay at possible na magambala nga yung mga hayop na naririto. Yan, nabubulol na naman ako mga kabayan. So kanina mayroong mga tao na galing na rin dito sa loob. Bali lumabas na sila kasi umulan bahagya. Umulan saglit, so lumabas din sila kaagad. Isang pamilya yung pumasok kanina, nauna sa akin. Kaso bumalik din. Pumasok na rin ako kanina, kaso nga lang lumabas din ako kasi nga umulan, kakapasok ko pa lang, pero bumalik din ako kaagad sa sasakyan kasi yun nga, medyo malakas yung ulan kanina, so hindi tayo tumuloy na pumasok. Pero ngayon yan, nandito na tayo sa loob. At kung mapapansin nyo, ang lalaki ng mga puno dito, ang tataas. Tapos ito yung sinasabi nilang stinging trees na kapag napadampi yung balat mo is napakahapde. So mataas naman pala siya, so hindi basta-basta makakadapo sa mo o hindi madidikit sa balat mo kasi masyadong mataas yung puno niya. Pero kahit pa paano, kailangan pa rin talaga mag-ingat. So bali itong part na nilalakaran natin is pag dinire-diretso natin to, palabas din siya ng kalsada. Merong entrance na konektado naman sa konektado rin sa kalsada.
Pwede kang mag-entrance doon, pwede ka rin mag-exit. Pero papakita ko lang sa inyo, and then babalik tayo doon sa kabilang side naman tayo maglalakad mamaya. So ito nga yun, marami pala sila, yung mga stinging trees. Yun lang, ito gaya nyan, may mga nalalaglag na dahon. Yun yung kailangang pag-ingatan na madikit sa balat, kasi yun nga, sabi dun sa board is magkakos siya ng hapde or pangangate sa balat. Matinding pangangate or hapde. So bali ito na yung pinaka dulo, entrance at the same time exit. Pwede rin sana tayo mag-park dyan sa labas ng kalsada na yan, tapos dito tayo mag-entrance. Pero doon tayo dumiretso kasi galing nga tayo ng simbahan. So isang diretso lang kasi yun. Magmula dito sa simbahan, papunta dito sa pinag-parkingan natin. So panibagong board na naman. Pero pareho lang siya nung pareho lang siya nung nandun sa entrance na pinasukan natin. Iba lang yung pagkakaayos. Ito, yung nandito sa part na to yung mga historical photo nila. So bali yan, pinaka entrance. So bali, andito tayo mga kabayan, dito tayo nagpark. Tapos dito tayo galing, andito yung simbahan. Ito yata yung simbahan ito. So dyan tayo galing, dumire-diretso lang tayo. Tapos dito nga tayo nagpark. Tapos yan yung Wingham. Barangay Wingham. So tingnan nyo ito mga kabayan, no? Napaka-taas ng puno. Pero alam ko itong part na to kung saan makikita tong malaking puno na to is sarado. Temporary close siya. So maganda sana kung makapunta rin tayo dito tapos makapag-take tayo ng puro. Kaso yun nga, pagkakalam ko is temporary close. Tapos ayan, paglabas mo dito kalsada na. Ayan. So balik tayo sa loob, and then didiretso tayo doon sa kabilang side naman. Bali ang maririnig mo lang dito ng mga ingay is yan, mga huni ng ibon at mga iba't ibang uri pa ng mga huni ng hayop. Ito yung isang kagandahan dito sa Australia mga kabayan. Meron silang mga gantong lugar na libre mo lang mapupuntahan or libre mo lang na mapapasok, walang entrance fee. Pero syempre kailangan mong sundin yung mga rules nila, patakaran. Gaya nung kanina, meron nga doon sa board na nakalagay na bawal kang pumalakpak. So kailangan natin sundin yung mga kabayan para hindi tayo makagambala sa mga hayop na naririto. So bali pag dinire-diretso natin yung kabilang side na yon, ang labas niya doon sa may ilog. So didiretso tayo doon sa may ilog. Hopefully lang hindi na umulan ulit kasi pasulpot-sulpot yung ulan ngayon mga kabayan. Kanina umaga napakaganda ng panahon, maaraw. Pero ngayon nga yan, umulan bahagya, and then sa kasalukuyan ngayon is makulimlim, which is okay na rin kahit paano hindi ganun ka init habang naglalakad tayo dito. Although hindi naman, kahit naman mainit yung panahon, hindi basta-basta mararamdaman kasi pumapansin nyo naman napakaraming puno mga kabayan.
So pupunta tayo dun sa part na makikita natin yung mga uh, gray-headed fox na tinatawag nila, yung isang uri nga ng kalapate. Bali 3 uri sila, pero madalas kasi tinatawag yata sa kanila is gray-headed fox. Kaya yata sila tinawag na gray-headed fox is parang yung mukha nila is parang itsura ng fox. Ito, laki ng puno na to. Ito yata yun, yung may picture kanina sa ano, sa board. Ito ba yun? Parang ito nga yata yun. Naiba na lang yung ano, yung pinaka tapakan niya sa baba. Laki ng puno mga kabayan, no? Grabe. Taas. So mga kabayan, continue tayo. Nag-stop lang ako doon sa malaking puno kanina kasi nag-take ako ng photo. So yan, napakatahimik ng lugar. Mga huni ng ibon lang yung kadalasan mong maririnig. Ayun, may nakikita tayong ibon na yung maliit, yung mabilis lumipad. Halos di mo siya mapapansin na lumilipad sa harap mo kasi napakaliit. At the same time nga napakabilis na lumipad. Ang tatas ng mga puno mga kabayan. Ito, taas oh. Ayan mga kabayan, yung naririnig natin na yan is yan yung gray-headed fox. Pagka ganitong araw, ano yata sila? Mga tulog. Ayun oh, meron na naman tayo nakikita ng ano. Yung ibon na nasa board kanina, yun oh, lumilipad. Pero hindi mo siya masyadong mapapansin kasi yung kulay niya is masyadong nagmamatch sa liwanag. Ayun oh. So, hindi mo siya basta-basta mapapansin. Ito po, laki ng puno na to. Yan mga kabayan, yung paniki. Ang ingay mga kabayan, ano. Ito, meron na tayong nakikita dito mga nakahang sila, nakasabit, natutulog. Kasi hindi yata masyadong makikita sa ano, sa video, pero meron na tayong nakikita rito. Mangilan-ngilan. Pero dito sa may bandang gitna pa, yan talaga marami tayong makikita. So bali mag-isa lang yata ako naglalakad ngayon dito sa loob. Kasi nga kanina yung mga nag-attempt din na pumasok is inabutan ng ulan, so hindi na sila nag-tagal, lumabas din kaagad. Kasi may kasama rin silang ano, mga bata. May baby pa nga silang kasama. Ayun o mga kabayan, kita nyo, ang dami mga nakahang sa puno, mga natutulog. Pero parang mas konti sila ngayon. May ihi pa tong isa oh. Yun oh, yung gumagalaw na yun, umihi. Ito yung isa, nag-ano ng pakpak mga kabayan. Nag-stretching. Kita nyo mga kabayan, yung pa isa, nag-stretching din oh. So, may nakikita na tayo ngayon, pero hindi ganun karami compared nung
mga nakaraang punta ko dito, ayun no, mga kabayan no, mga natutulog. Libre po. Turo tayo ng turo, baka manuno tayo mga kabayan. Ayun, ang dami sa taas. Yan pa mga kabayan, ang dami oh. Kaya yun nga, sabi dun sa board kanina, di ba? Bawal pumalakpak kasi nga magagambala. Ito bukas na pala to. Nung nakaraan, sarado to mga kabayan. So, ayan siya mga kabayan, no? Gray-headed flying fox. Tapos, ito nga yung itsura niya mga kabayan. Para kasi siyang ano, mukha ng fox. So, try natin pasukin to mga kabayan. Ayun o. Dati, temporary close yan. Tapos nakalock nga dito. Pero ngayon bukas. Tapos, ayun, parang pinalitan nila yung mga kahoy sa gilid. Bago lang yung mga kahoy. So, explore natin dito sa part na to mga kabayan. Itong part na to, first time ko lang din mapapasok. Ayan, mas marami yata sila dito mga kabayan kasi kung mapapansin nyo naman, mas maingay yung part na to. Uy, naglalakad. So mga kabayan, mas marami sila dito mga kabayan no? Ayun ang dami oh. Ito pa sa ano natin, sa tapat natin, dami. Ito mga kabayan, mas kita natin oh, walang masyadong mga dahon yung puno. So yan, dami nila mga kabayan. So, diretsin pa natin dito mga kabayan. Tingnan natin kung ano yung mga makikita natin dito. Mas marami nga sa part na to mga kabayan. Dami. Anong dami? Hindi ko sigurado kung saan yung labas nitong nilalakaran natin na to. Kasi nga first time ko lang napasok. Mukhang malayo-layo siyang lakarin. Hopefully lang hindi malubat kagad yung ano, itong camera ng battery ng camera pala. Kasi di ko nadala yung ano, di ko nadala yung spare. Ay, meron na namang ibon na maliit oh. Dami, grabe. Ang medyo nakakatakot lang pag ganito, pagpapasok ka ng ganitong lugar at mag-isa ka lang, nakakatakot yung mga venomous na hayop na possible mong ma-encounter, gaya ng mga ahas, gagamba, diba? Meron silang gagamba dito na poisonous, yung redback kung tawagin nila, the redback. So malayo lang yung lakarin mga kabayan. Dami pa rin sa part na to.
So try natin gamitin yung cellphone na ipang video para ma-zoom natin. Kasi itong 360 degree camera hindi siya maaaring i-zoom. So hindi natin makita na mas klaro yung mga paniki. So kukuha na ko ng video gamit yung aking cellphone mga kabayan. Berat. Bali yung amoy dito mga kabayan medyo ano siya, medyo mapanghi na ganun. Parang amoy ihi siya. Siguro nga dahil doon sa mga paniki. Kaya kanina mayroon tayong nakikitang umiihi kanina na paniki. So saan ba ang palabas nitong ating tinatahak na to? Pero bumagsak na ano, puno. Ah, ito, naputol. So, bali ito na pala yung pinakadulo. Ah, magkarugtong din pala. Parang umikot lang tayo mga kabayan. Parang paikot lang. Ito kasi dati temporary close din. Kasi meron tayo nakasalubong kanina mga kabayan. Temporary close din to dati nung mga nakaraang punta ko. Tapos dito tayo galing. Dito tayo pumasok kanina. So babalik lang tayo saglit. So parang umikot lang tayo dito sa loob ng area na to. Inikot lang natin. At dito nga tayo galing kanina. Ayun, dami dito mga kabayan, no? So kukuhanin ulit natin ng video gamit yung cellphone para ma-zoom natin. So dito nga tayo galing kanina. Dito tayo pumasok. Tapos dun tayo banda nag-exit.
So diretso ulit tayo dito mga kabayan. Diyan tayo galing. So didiretso naman natin to. Bale palabas naman to ng ilog. Dito sa part na to parang bihira na lang yata yung makikita natin mga paniki or yung gray-headed fox nga na tinatawag. Kukabaro, yung maingay na ibon. So bali ito, palabas na ng ilog mga kabayan. Pa-exit siya ng ilog. Bali, nirenovate din nila yung ibang mga kahoy sa gilid. Nung nakaraang punta ko, iba pa to. Iba yata kasi nasira yung mga kahoy dahil doon sa nakaraang baha last year. So yan, pinalitan nila ng bago. So dito nga sa part na to wala na masyado. Halos karamihan is doon natin makikita sa bandang gitna. Doon sila nagkukumpulan. So yan, palabas tayo ng ilog na mga kabayan. Exit naman to. Pwedeng entrance, pwedeng exit mga kabayan. So yan, meron tayong mga makikita dito mga taong iba nagkakayak, iba ano lang din parang papalipas sa oras, naglilibot. So ayan nga, pwede kang mag-entrance dito, pwede ring exit. Pag dito ka nag-entrance, doon ka lalabas sa kabila, dun sa pinasukan natin kanina kung saan tayo nagpark malapit, o di naman kaya dun sa palabas ng kalsada. Pag doon ka naman nag-entrance sa pinasukan natin kung saan tayo malapit nag-park, pwede ka ditong lumabas or doon nga sa may malapit sa may kalsada. So ito nga ang Wingham Brush Nature Reserve. Alamat. So yan, meron silang gazebo dito. Pwedeng pag-stayan pag may mga gathering ganyan, birthday, kung gusto niyo mag-celebrate ng birthday dito, pwede kayo magdala ng pagkain. Dati daw yata meron ditong lutuan, yung libreng lutuan, kaso natangay din yata ng baha. So ito yung ilog, connected pa rin to sa may Manning River, sa may Tari, connected pa rin to. So itong part na may bakod na to, ito yata yung dati nung taong 18 something, 1890s, ganyan. Dito yung kanilang parang pinaka-istasyon kung saan karamihan kasi noon ang mode of transportation lang is more on mga bangkang maliliit. Tapos dito yung pinaka-istasyon nila. Baga dito kikita-kita yung mga nagpapalitan ng mga produkto ganyan. Tapos itong part na to, hindi ko alam kung part pa rin siya ng Wingham, itong kabilang side ng ilog, or part siya ng Tari or ng Tinoni, hindi ko sigurado mga kabayan. Meron pa silang pasadya na ganito, upuan, tambayan. So maganda sana magpalapad ng drone dito. Dala ko yung drone kaso nandun sa sasakyan, iniwan ko. Pwede sana magpalipad ng drone. Kaso nga lang may mga ibang tao. Pero okay lang sana kung dinala ko yung drone. Pwede tayo magpalipad. Tsaka yun mga kabayan, merong dalawang wild duck. Mag-asawa yata yan.
So bali kukunin ko yung drone mga kabayan. Try natin magpalipad dito. Bali doon tayo nakaparada. So babalik pa tayo doon. Pero kukunin natin si Itim. Dito natin paparada sa malapit para hindi na tayo maglalakad ng malayo. Although hindi naman ganun kalayo. Pero pwede naman pala kasing dumiretso dito yung sasakyan. Akala ko kasi kanina sarado yung entrance papasok dito kasi nga may mga worker kanina mga nakasuot ng kulay orange. So akala ko meron silang nire-renovate something dito sa loob, kaya hindi natin pinasok si Itim. Doon tayo nag-entrance, tapos dito na tayo nag-exit. So kunin natin si Itim para makuha natin yung yung drone mga kabayan. So yan mga kabayan, nakabalik na tayo dito kay Itim. Tayo nag-entrance kanina, tapos umikot tayo doon, tapos ikot tayo sa gitna, pasok para tayo sa gitna, tapos doon tayo nag-exit. So bali dito tayo lakad, galing tayo doon. Yun nga lang mga kabayan, hindi na ako magpapalipad ng drone kasi medyo lumalakas yung hangin, at the same time kasi medyo kumukulimlim, mga ulan yata. Medyo lumalakas yung hangin so naalangan ako magpalipad ng drone. Although maganda sana magpalipad ng drone dito So ayan mga kabayan, kinuha natin yung drone. Subukan na lang natin magpalipad ng drone. Huminto naman yung malakas na kanina. At medyo umaaraw ngayon. So magpapalipad tayo ng drone mga kabayan. Sulitin natin yung pagkakataon na nandito tayo. So dito tayo pupwesto mga kabayan. Dito tayo magpapalipad ng drone. Yun lang mga kabayan, humahangin na naman. Kung kailan nakaset up na tayo.
ayan mga kabayan, umulan na naman. At buti na lang na i-land na natin yung drone bago tayo inabutan ng ulan. Kasi doon pa tayo pumuesto. Tamang tama nung pagka-land ko, nag-umpisa yung ulan doon sa kabilang side ng ilog. Papunta rito sa area natin. So sakto, biglang umulan. At buti na nga lang din, pinarada na natin dito sa itim kasi kung doon pa natin pinarada sa unang pinaradaan natin is malayo pa yung lalakarin natin pabalik. So yan, uwi na rin ako mga kabayan. Kahit pa paano nakapagpalipad naman ng drone. At yun, dito ko na lamang din tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. At ingat kayo parati. Hanggang sa muli, paalam. Sorry, it's DJ.